Yun, what's up mga idol? May gagawin tayo. So, walk-in po si sir. Galing po ito ng Laguna. Ang problema po dito ay hindi po nagcha-charge. Kapag i-charge po natin, wala pong reaction. At makikita natin sa reading ng schematic, ayan, namamatay ang schematic. May grounded sa ilalim. Pwedeng sa charging pin ito at pwede rin sa OBP IC. Mismong board po ang tinatamaan. Kaya paano ba ito gawin? Walk-in customer po pala ito mga idol. Ayan, troubleshoot na po natin. So, una buksan natin yung likod. So hindi pa ito nabuksan, first time pa lang. So panoorin nyo po kung paano ito gawin. At nakita natin yung pinaka charging pin, wala namang sunog. So ayan. So init-initan natin yung likod. So ingat-ingat kayo dahil plastic ito. Kapag nasobraan sa init, pwedeng manglubot. Kapag nabubuksan mo na at ibalik sa may-ari, pwede kang mapagalitan. So tamang ano lang init. At kapag pumasok na yung pangtastas mo, ikot-ikutin mo na lang, pwede na siya matanggal ang adhesive. Ayan, at dahil naangat na po natin, dahan-dahanin lang po natin na hindi po mapunit. At ayan mga idol, nakita na natin yung ilalim. So dahil first time pa ito mabuksan, marami pong pandikit ang lumalabas or natanggal. So ayan, kita natin na goods ang battery niya mga idol. At ayan, pansinin nyo, yung pinakalikod niya ay natutupi. So ibig sabihin plastic lang po siya. Kaya tanggalin natin lahat ng screw. At maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa mga gustong magpaayos, pwede kayong mag-walk-in, Lalamove, Grab, or any courier via deliver. Kapag malalayo naman mga idol, pwede po kayo mag-LBC, GNT. At kapag malalapit lang, pwede po kayo mag-walk-in. Makuha nyo po kagad kapag ganito ang problema. Ayan, so natanggal natin lahat ng screw at tanggalin natin itong center casing niya. So nakita natin mga idol na talagang goods pa. Ang charging pin pala dito mga idol ay goods, wala po tayong nakitang sira. O madalas kasi nito mga idol, ang charging pin ay nag-iinit. At kapag nag-iinit, palitan nyo po siya, pwedeng gumana na siya. At kapag hindi po siya gumana, pwede nyo po gawin ang ginawa ko. Na-testing ko na pala ito ng charging pin, ganun pa rin. So ayan. So next step, dito tayo sa motherboard. So madalas ito mga idol, kapag na-overcharge, pumuputok po ang pinaka OBP IC or yung over voltage protection. Siya po yung unang pumuputok or mag-short. Kaya kahit anong lagay mo ng charging pin, hindi po siya mag-charge. Kaya tuklapin natin itong bakal mga idol at hanapin natin yung OBP IC. So dito banda sa ano na to, ayan, tuklapin natin itong bakal na to mga idol. So hindi ko na po ininitan dahil napaka-sensitive ng board ng Samsung. Kunting init mo lang, pwedeng matuluyan yan. Kaya bakbakin lang natin mga idol. At dahan-dahanin mo rin ito pag tuklap dahil napaka-sensitive din po kapag natanggalan ng mga paayan or mga pyesa. Pag angat mo ng bakal, ayan, pwedeng magkaroon ng ibang sira. So dahan-dahan lang. At nakita ko dito mga dalan, binakbak ko lang po ng kunti ang bakal at nakita ko na yung OBP IC kulay itim. Ayan mga idol. Ang gagawin nyo po dito mga idol, kailangan nyo po siyang alisin. So pwede natin hindi napalitan at pwede rin natin palitan. At kapag pinalitan natin, napaka-sensitive po ng board, pwede natin siyang i-bypass diretso mga idol para in case ma-overcharge, hindi po siya masisira or mag-iinit. So ayan, gamit tayo ng 350 heat temperature at gumamit ulit tayo ng flux mga idol. Napaka-importante ang flux kapag nag-angat kayo ng mga pyesa para po hindi po madadamay ang ibang mga parts na katabi niya dahil pwedeng tumalsik yan ang maliliit na capacitor. At kapag wala rin pong flux, pwedeng pumutok ang motherboard or lulubo. Ayan, natanggal na po natin mga idol yung maliit. At ayan, ang gagawin po natin, i-jumper po natin ang linya. Bypass po ang gawin natin. Huwag na natin palitan para hindi po mainitan ang motherboard. Baka yun po yung dahilan kung bakit matuluyan. Lalo na kung hindi mo pa kabisado magpalit, pwedeng matuluyan talaga. Kaya ito yung gagawin natin. Dito natin i-point ang jumper at dito sa capacitor na to mga idol. Ayan, meron na pong tingga. Gamitan nyo po ng jumper wire. Maliit lang po ang kailangan natin mga idol. So medyo nasugat pala ang kamay ko dito mga idol. Kaya hindi ko na pinakita. So dahil ayan, bakal yan mga idol. Napaka-sensitive niyan. Pag natastas mo yan at natamaan yung kamay mo, talagang masusugatan ka. So ayan. So dito natin itap. Ayan, sa capacitor na yan. So yun lang ang gawin natin mga idol. Kahit wala naman po yung OBP IC, recommendable po ito. Dahil madalas ito lang po ang ginagawa ko, mag-bypass para hindi na po mainitan ang motherboard or mag-sensitive kasi mga idol kapag lumobo ng kunti yan, pwedeng maghanglugo na lang yan or matuluyan, mamatay. So yun, after natin ang jumper, so yun po yung point na ginawa natin mga idol at tingnan natin mamaya kung tested ba ang ginawa natin. So testiran natin ang linya. Kanina pala grounded ito mga idol, hindi ko napakita sa video. So nakat pa lang ating video at ayan, pansinin nyo, nagnormal na ang positive line ng charging. So bago nyo po gawin ang ginawa ko mga idol, itesting nyo muna ng charging board or charging pin para matrace nyo kung OBP IC ba talagang tama or hindi. At kapag ganun pa rin na hindi mag-charge, pwede nyo pong gawin ang ginawa ko. Ayan, takpan po natin ng yellow tape para hindi mag-short. At sana suportaan nyo rin ang video natin mga idol para marami kayong idea na makukuha sa mga bawat upload natin. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share
mag-share, mag-follow at mag-subscribe para lagi kayong updated sa bawat video na ina-upload ko. At ayan, kitang-kita po pala yung nasugat natin mga idol. Huwag nyo na lang yan pansinin. So napakaliit lang naman po niyan. So sensitive talaga kaya iwas-iwas nyo rin magbaklas ng mga ganyan dahil napakatigas po niyan baklasin mga idol. At kapag nagkamali ka dyan, pwede ka talagang masugatan. Ibalik natin lahat ng camera at napanood pala ang ating mga video sa YouTube dito kaya nagpagawa ang may-ari kahit malalayo. So pangalawang beses na po ito nagpagawa ang may-ari nito. Una, dalawang cellphone po pala ang dinala nila. So ganitong unit ang isa Samsung E51. Parehas din talaga ang tama mga idol. So nagduda ako sa charger na ginamit nila, baka mataas ang ampere at yan kapag na-overcharge talaga masusunog ang pinaka OBP IC. Ganon din ang nangyari sa E15 nila dati mga idol. Nung dinala sa akin, tinistingan na rin ng charging pin, charging board, hindi pa rin napagana. Kaya nung napanood ang ating mga video, so ayan, pumunta siya at nagawa natin ng paraan. At kaya ito bumalik si sir dahil ganitong sira na naman ang cellphone niya. Kaya ayan, iwasan nyo rin gumamit ng matataas na charger, lalo na kung binababad nyo magdamag bago bunutin dahil maapektuhan talaga ang OBP IC. Yun po yung unang pumuputok. At ayan, ibalik natin ang takip at tag-apply tayo ng double-sided tape. So kahit hindi mo nalagyan ng ano yan mga idol, 7,000, kung meron kang double-sided tape, madali po siya dumikit. Kaya ayan mga idol, so after natin na lagyan ng double-sided tape, ibalik lang po natin at pitid na pitid ito kapag ganitong tape ang nilalagay sa Samsung E15. So ayan, balik natin yung same tape at subukan po natin i-charge kung lalabas na ba ang percentage. So tingnan natin sa schematic. Pansinin nyo mga idol, meron na po siyang follow na 0.6. Ibig sabihin nag-charge na po, binabasa na sa reading ng schematic charger. At subukan natin i-open mga idol. At ayan, tingnan po natin kung nagcha-charge siya na naka-open. At ayan, so meron naman pong laman ang battery mga idol, 2% siguro or 1%. At ayan, antin lang natin at tingnan natin mga idol. Pansinin nyo, nag-charge na po siya. Nakikita na po ang kidlat ng charging. Ayan, meron na po pala siyang 1% mga idol. So tested talaga ang ginawa natin. Pwede nyo po sundan ang ginawa ko. Tips ko, bago nyo gawin ang ginawa ko, kailangan nyo matesting ng charging pin or di kaya charging board bago nyo galawin ang ginawa ko. Tapos na po tayo. Sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. Huwag nyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood.